12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Sir Chinky, ano po kaya ang kahalagahan na magkaroon ng emergency fund? Ano ba ang pros at cons po nito? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Alam nyo, pag-usapan muna natin ano bang emergency fund. Emergency fund ay isang pondo na iyong tinabi inipon just in case na may mangyari mga hindi nating inaasahang bagay. Katulad na pagkawala ng trabaho o may nagkasakit po sa bahay. Yan po yung tinatawag nating emergency. Ano po yung kabutihan or pros pag meron tayong emergency fund? Number 1, financial security. Diba? May mahuhugot ka sa panahon ng pangangailangan. Diba? Pangalawa, peace of mind. Nako, kung gusto nyo talaga ng peace of mind, hindi mo kailangan magpanik, hindi mo kailangan mangutang, hindi mo kailangan pumunta sa mga mata pobre nating mga kaibigan at kamag-anak. Hindi mo kailangan na pumunta sa mga tao na talagang minamaliit tayo paminsan-minsan. Number 3 advantage po pag may emergency fund ay hindi ka talaga papasok sa utang. Hindi mo kailangan mag-loan dito at loan doon. London, di ba? Hindi mo kailangan gumamit ng credit card dahil meron kang pera. Pang-apat po, flexibility in making decision. O meron kang kapangyarihan at kalayaan na mag-decide. Hindi ka mapepresyo sa pera. Hindi ka mapipilitan na gumawa ng bagay na labag sa iyong kalooban at prinsipyo. At panglima po, syempre, nakakapaghanda ka sa iyong kinabukasan. Alam mo yung mga ganitong mga pangyayari sa buhay, mga emergency, hindi naman tanong niya kung kung mangyayari ba. Ang tanong, kailan ba mangyayari? Ano naman pa ang cons? Nako, ang masama pag wala tayong emergency fund. Number 1, ang perang nakapondo na dapat po pambili ng pangangailangan, tuition, medication, ay nagagamit po. Siyempre, hindi natin nagagamit na sa tamang pamamaraan. Pangalawa, pag wala ka talagang emergency fund, nako, yung may risk ba, nagamitin mo yung pera mo sa hindi totoong emergency. Wala ka pang emergency fund, inuna mo pa yung travel mo, inuna mo pa yung kain mo sa labas. Di ba? Wala ka pang emergency fund. Pangatlo po, pag wala kang emergency fund, alam mo na kapatid, pag ikaw may nangyaring hindi inaasahan sa bagay, alam mo nangyari? Feeling stress po tayo, hindi tayo feeling blessed. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin ang pagkakaroon ng emergency fund ay mahalaga para sa ating financial peace at financial stability. Pero tatandaan, kailangan mo i-manage ang tama para hindi to maging liability. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan mga kapatid, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Printing ng mga balot ang gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Kailangang ulitin matapos iutos ng Korte Suprema na baliktarin ang disqualification laban sa ilang kandidato. Ang tanong, kakayanin ba hanggang sa Mayo? Philippine Coast Guard, 2 barko na ang idineploy para magmanman at magtaboy sa monster ship ng China sa Zambales. Bilang tulong sa mga negosyo, persons with disabilities magkakaroon na ng iisang ID simula sa Hulyo. Manila International Film Festival na gagawin dapat sa Hollywood, ipinagpaliban muna dahil sa wildfires. At Bossing Vic Soto, focus na raw ngayon sa napipintong anniversary ng Eat Bulaga at sa posibleng sequel ng pelikulang The Kingdom. I'm good. I'm relaxed. Just going with the flow. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hingahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagnakawan na, binaril pa sa mukha. Yan ang kalunos-lunos na sinapit ng isang lalaki sa Maguindanao del Sur. Tingin ng mga pulis may kinalaman sa droga ang nangyari. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan.
Isang tama ng bala sa muka ang kumitil sa buhay ng 25 anyos na lalaki sa Maguindanao del Sur. Umaga nitong January 13, nagulantang ang mga residente ng barangay Dona ng Rahabuayan nang tumambad sa kanila ang lalaking nakahandusay sa maisan. Ang biktima, sapul ng bala sa muka. Itinakbo pa siya sa ospital. Pero dead on arrival na, kinilala siyang si J.R. Palabrica, residente ng Coronadal City. Ayon sa mga pulis, kasama ng biktima ang isang kaibigan noong oras na yon. Pero lumayo raw siya saglit para umihi. Doon na umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Hindi na niya inabutan ng mga salarit. Natinangay pa ang motorsiklo ng biktima. Ganon din ang iba pa niyang personal na gamit, gaya ng cellphone at wallet. According to the victim's companion na nakaligtas, originally, ang may transaction daw yung kanyang kasama na nabaril. Hindi niya alam kung ano yung transaction na yun. Sinama lang siya dahil kapira nung biktima is dahil may lisensya siya. Pero yung motor, pag-aari nung namatay. Wala pong lisensya yung victim? Wala po. Sa investigasyon, 2 lumalabas na suspect sa krimen. Bagaman hindi malinaw kung ano ba ang transaksyon na pakay ng biktima. Isang illegal na droga sa tinututukan ng mga pulis, lalo pa at nakumpirmang nasa drug watchlist siya ng Coronadal City. Kami po ay patuloy na humingi ng apela kung sino man po yung nakakita o nakakaalam. Maaari pong tumawag lamang sa aming hotline so ipagtulungan. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Tatanggalin na ang requirement na doble plaka para sa mga motorsiklo. Sa isinusulong na Amended Motorcycle Crime Prevention Act, isang plaka na lang ulit ang ire-require. Isusumiti na ito sa palasyo para mapirmahan ng Pangulo. Ngayon kasi, kailangan ding lagyan ng malaking plaka ang harap ng mga motor. Sinuspindi lang ito ng LTO noong 2020 dahil sa kakulangan ng plaka. We have about 9 million backlog. Mas mabuti ng lahat may plaka kaysa po dalawa nga hindi mabigay. So I think in terms of crime prevention, what is more important is that for all the motor vehicles, specifically motorcycles, would have their plate numbers. Pinaplano naman ng LTFRB na bigyan ng refund ang partner drivers ng iba't ibang transport network companies gaya ng Grab at Angkas na sumagot sa 20% discount para sa mga pasaherong senior citizen, PWD at estudyante. Inireklamo kasi ng mga driver na sa kanila ito pinasasalo ng mga NTC. Apps lang naman sila, kami ang nagdadrive. Kung partner nyo kami ang nagmamaneho ng sasakyan, sa amin ng gas, sa amin ng maintenance. Kung talagang sinasabi ninyo na kami ay inyo pong partner, hindi nyo kami papatayin. We're now drafting a memorandum circular which will be implemented this February, wherein all of the discounts will now be shouldered by the operator and by the owner of the app. Sa iba pang balita, hindi lang mga naka-jumper o iligal na nagkakabit ng linya ng kuryente ang kinakalaban ngayon ng Meralco. Kasama na rin sa mga inaayos nila ang spaghetti wires na takaw aksidente. Magbabalita si Carrie Cater. Papasang laro sa Squid Game ang trinabaho ng Meralco sa isang kalye sa Pateros. Mano-mano kasi nilang tinanggal sa pagkakabuhol ang spaghetti wires sa kapinutol. Marami sa mga ito ang iniwang nakakabit lang sa linya ng Meralco kahit hindi na ginagamit. Kabilang dyan ang sa cable at internet service providers na nakisabit kahit hindi naman daw otorisado. Giit ng Meralco, bukod sa masakit na sa mata, mapanganib ang spaghetti wires. Pag nag-overload yan, pwedeng maapektuhan yung poste namin dahil sa bigat, no? Pwedeng bumuwal o kaya pwedeng lumundo. Inamin naman ni Pateros Mayor Ike Ponce na hirap madaanan ng malalaking sasakyan ang mga kalye nila, kabilang ito dahil sa mga naiipong kable. Kaya tinatrabaho din nila ang mga iligal na nagkakabit ng mga linya.
sa pamamagitan ng ating mga barangay, ng engineering office, babantayan namin. Meron naman kaming Eagle Squad na tinatawag dito, yung nagpapatrol all over Pateros. Nakasara ngayon itong kahabaan ng FC Tuazon dito sa Pateros City para sa isinasagawang wire clearing operation. Kung makikita nyo, nagtatanggal sila ngayon ng mga kable. Ito raw kasi yung mga ikinabit ng walang paalam mula sa Meralco ng ilang telco at communication service providers. Ayon sa Meralco, madali namang kumuha ng permit para magkabit ng linya. Pwede raw itong gawin online at wala ring babayaran ang mga provider. At dahil mag-e-eleksyon na, may paalala ang Meralco sa mga ngampanya. Huwag na ho tayo magsampay ng kung ano-anong campaign paraphernalia o materials. Unang-una sa linya ng Meralco, maging sa linya ng mga telecommunications o ISPs, Internet Service Providers. Kasi pag ginawa po ninyo yan, maaari ho yan mag-cause ng damage sa aming facilities. Maaari din ho kayong maaksidente. Plano rin ng Meralco na palawakin ang kanilang underground power lines para malutas ang problema sa spaghetti wires. Tulad sa Iloilo City kung saan underground na ang mga kable ng kuryente. Sa makasaysayang Calle Real o J.M. Basa Street, wala na ang spaghetti wires. Kaya naman kitang-kita na ang naggagandahang buildings doon na itinayo noong panahon ng mga Amerikano. Para sa 1PH Caricator, News 5. Papalo sa higit 88 billion pesos ang hindi nakolektang buwis ng gobyerno noong 2023 dahil sa mga nagkalat na peking PWD ID. Mukhang hindi rin sapat na naghihigpit lang sa pag-issue ng PWD ID. Kaya plano na rin ng pamahalaan na magpatupad ng Unified Identification System. Sisimula ng pilot implementation nito ngayong Enero. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Ma'am Glenda Relova, ang Executive Director ng National Council on Disability Affairs o NCDA. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am. Magandang tanghali po, Miss Cheryl, at sa inyo pong mga taga-subaybay. Opo. Paano po yung magiging proseso ng Unified Identification System, Ma'am? Ito po ay bunga sa pag-uusap po ng DSWD, NCDA, Organizations of Persons with Disability, and mga establishmento po. So, magkakaroon po ng isang central issuing authority, pero ito po ay based on the issuance lang ng ID. But the application and approval of the beneficiaries or yung pong approval ng pagiging persons with disability nila, naka-reside pa rin po sa mga local government unit dahil sila po yung first contact ng ating mga persons with disability. Yung PWD lang po, ang sa local government pa rin ang kukuha sila ng approval? Opo, kasi dun po nila isasubmit yung pong medical diagnosis. Doon din po nila isasubmit yung application form po nila. Tapos once approved po, isasubmit po ng LGU sa DSWD yung mga approved names and piprintan po sila ng ID or issuean po sila ng persons with disability ID card. Automatiko ho yung registration nito, ayun, klaro na sa LGU. Paano po nito matitiyak na tanging yung mga lehitimong PWD nga lamang po ang makakapagrehistro dito sa Unified Identification System? Ma'am, ang atin pong mga Persons with Disability Affairs Officer ay trained po na mag-assess ng mga applicants, lalong-lalo na po yun pong mga medical certificate na ibibigay po nila. So nakalagay po doon specific kung ano pong disability at sila po ay trained na if there's doubt, po pwede po nilang tawagan yung doktor na nag-issue po ng medical certificate ng disability ng tao. So at kami naman po sa NCDA, we are strictly coordinating with our LGU through the PIDAW offices para magbigay po kami ng capacity building and technical assistance on the PIDAW processes po. Ma'am, isa po doon sa nakitang problema dito nga sa PWD ID, kanya-kanyang criteria at rules daw po ang bawat LGU. Paano ito maaayos ng Unified Identification System? Ma'am, yung pong process po ng pag-issue ng extra requirement, pare-parehas na po. Supunod naman po ang ating mga local government units. Ang pagkakaiba lang po ay yung design at ayun pong material ng ID. Kaya sila po nating
ma-validate ang authenticity kasi magkakaiba po, like 1,700 LGUs tayo. So 1,700 kinds of IDs po yung nagpo-proliferate sa atin. So yun lang pong physical, parang itsura ng ID ang magkakaiba, but the process and the requirements, isa po yan. Alinsunod po yan sa administrative order na ibinigay po ng NCDA. So kaya ngayon, sabi nyo nga po ay iba't iba kasi yung itsura ng mga PWD ID. So at least ngayon, iisa na lang ang titignan din ng mga establishment. Yes, ma'am, yun po yung goal. Magkakaroon po tayo ng universal design at yung mga information po doon, iisa po pare-parehas. Meron po itong QR code para mas mabilis pong mas-scan ng mga establishments at meron din po itong safety feature, probably a hologram po. So, tinatapos lang po namin yung terms of reference kung paano po yung gagawin namin at ang software na gagamitin po natin to produce the said ID po. Magkano pong budget ang inilaan po dito? So far po, ma'am, wala pa pong naka-final na budget po. Pero dun sa mga initial na pag-aaral po namin, ito po ay ng NCDA lang po, yung mga initial pag-aaral po namin, aabutin po ng nasa 400 million po yung pagpoproduce po ng 1.8 million na IDs. But it could go up po, depende po sa security features na idadagdag po natin dun sa ID. Kailan po target matapos itong Unified Identification System para sa mga PWDs? Ang amin pong pilot testing po ay may time frame po tayo ng January to June po. So ito po yung determination natin ng mga municipalities and cities kung saan po natin ipapilot yung bagong ID. Ganun na rin po ang pagpo-procure po natin ng materials para po sa physical po natin. At habang hindi pa po ito na ipapatupad at nasa pilot pa lamang po, ano yung hakbang ng NCDA din po laban sa mga gumagamit nga ng peking PWD IDs? Aside po sa mga advocacy campaigns po namin na nananawagan kami sa publiko na kung may mga kakilala, i-report po sa amin. So naggagawa din po ang aming mga governing boards or ang member agencies po ng NCDA ng hakbang para po makuha po namin yung mga total numbers ng mga gumagamit ng fake na ID. Ganon din po sa mga establishments, sila po ay nagre-report po sa amin sa NCDA. Ganon din po sa mga PDAO offices po ng mga violations. And nagpa-file po ng mga cases ang ating mga PDAO offices through the LGU. May nahuhuli po ba na paparusahan? Ano po ba ang parusa pag nahuling gumagamit ng peking PWD ID? So ito po, meron po tayong mga nahuhuli at currently may mga ongoing cases po tayo through the LGU po. So ang parusa po dito is not more than 6 years na pagkakakulong at not more than 50,000 po na penalty po. So may mga nasampulan naman na po? Wala pa po kasi final judgment. So may mga ongoing cases pa lang po tayo. Sino po ang nagdidesisyon nun? Paano po tumatakbo ang kaso? Regular filing po ito, ma'am, sa court po. So, under the LGU po siya. So, through the PDAO offices po, minsan po under the MSWDO office po, pagka po wala po tayong PDAO. Ano po ba yung kadalasang kaso? Talagang peke po yung ID? May nahuhuli rin tayo na authentic naman po yung kanilang PWD ID pero hindi naman po sila PWD. Ang general po na nahuhuli po natin, yung pong fake po talaga yung ID. Na hindi po talaga siya issued ng local government unit. So pagka po gato, tawag po ng establishment PDAO at kinukuha po ng PDAO yung ID na yun at na-verify po sila yung issuing authorities. So ibig sabihin, nabili lang po ito sa online. Kaya mahalaga rin po yung inyo pong, di po ba may kampanya po kayo na magparehistro lahat po ng PWD para mayroon po tayong central record? Opo. Actually po, meron tayong central record ngayon which is yung Philippine Registry of Persons with Disability under the Department of Health.
Pero ngayon po, meron po tayong mga LGUs na nagka-count po ng war funds or nagre-repatriate on their own para po nga makita nila kung ano ba yung total number ng persons with disabilities. Opo. Marami pong salamat, National Council on Disability Affairs Executive Director Glenda Relova. Magandang tanghali po. Susunod, Commission on Elections. Ano kaya ang magiging susunod na hakbang matapos matigil ang pag-iimprenta nila ng mga balota dahil sa utos ng Supreme Court? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Dineploy na ng Pilipinas ang dalawang pinakamalaki nating barko para buntutan ang monster ship ng China na nasa loob ng exclusive economic zone. Hindi rin inaalis ng Pilipinas na humingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa kung hindi aalisin ng China ang dambuhalang barko. Magbabalita si Gio Robles. Sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard, tanaw na tanaw ang monster ship ng China habang umaaligid sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Paikot-ikot lang malapit sa Zambales at Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang barko ng China. The presence of the monster ship in our waters is illegal and inconsistent with the exercise of freedom of navigation and innocent passage. We do not want to normalize this kind of behavior. It is an escalation and provocative. Dineploy na ang dalawang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard para buntutan at paalisin ang monster ship. Sanib puwersa ngayon sa pagbabantay ang BRP Gabriela Silang at ang pinakamalaking barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa na una nang nag-overheat pero maayos na ito matapos bumalik sa Bataan noong Lunes. Our main role right now is to make sure that the China Coast Guard vessel don't come close off the coast of Zambales. With regard to moving them farther away from Bajo de Masinloc, I think that's a different question already. Giit naman ng National Task Force for the West Philippine Sea, hindi nila hahayaan na makapagtayo ng panibagong artificial island ang China sa Scarborough Shoal. Nakahanda raw ang militar. Kasabay niyan ang panawagan ng National Security Council sa Beijing na alisin na nito ang dambuhalang barko sa EEZ ng Pilipinas. Kung patuloy na magiging agresibo ang China sa West Philippine Sea, baka raw humingi na ng tulong ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa tulad ng Japan kung saan may reciprocal access agreement ang Pilipinas na nabuo bunsod ng tensyon na dulot ng China sa rehiyon. Samantala, umabot na sa 5 underwater drone ang nakumpiska at iniimbestigahan ngayon ng Pilipinas. Pinakahuli dyan ang natagpuan sa Masbate na may Chinese markings at hindi umano basta-basta madetect. Nakumpleto naman na ang analysis sa isa sa underwater drones na unang nakuha sa Calayan, Cagayan. Hindi muna isinapubliko ang pinagmula nito, pero ayon sa Navy, posibleng nagamit ito sa military operations. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Inilarawan ni Senate President Cheese Escudero ang nangyaring salo-salo sa palasyo bilang chillax dinner. Mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang nagbahagi ng kanilang litrato sa Bahay Pangulo. Halos lahat ng senador present kasama ang kanilang mga asawa. Pero kapansin-pansin, wala ang mismong kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos, pati sina Senators Risa Hontiveros, Bongo at Bato de la Rosa. Sa caption ng First Lady, simpleng salo-salo lang daw ang nangyari para i-welcome ang bagong taon. Pero sabi ni Escudero, lahat naman ng senador na imbitahan. Nangyari ang salo-salo noong Lunes kasabay ng Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Sa iba
pang balita sa Pulsa Video, ang rambulan ng ilang grupong kalahok sa isang contest sa Sinulog Festival sa Cebu City. Nag-ugat daw ang lahat sa simpleng kantsawan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Hoy! Naibata! Hoy! Hoy! Buwa nga! Sa Pulsa Video ang grupo ng propsmen na nagsisitalunan mula sa isang truck sa Cebu City nitong linggo ng gabi. Sunod nilang pinagbabato ang isa pang grupo na nasa gilid ng kalsada. Tila may resback pa ang namamatong grupo nang dumating ang isa pang truck na may sakay din na staff. Nakisali sila sa batuhan. Hindi na nahagip sa video ang mga biktima. Hoy, kuya! Undangin na lang, kuya! Nangyari yan sa kasagsagan ng Sinulog. Sa investigasyon, mula sa barangay Labangon at Tisa ang mga namato. Habang taga-barangay Inayawan ang mga pinagbabato. Ang dahilan? Kantyawan. Ayon sa isa sa mga propsman, pauwi na sila matapos ang grand finale sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan. Nang asarin daw ang grupo ng Inayawan kaya pumalag sila. Ano sila na bubo daw ngayon, na papildi, sila kay Seka, nadadaw sila ng Newan Zero, ba? Ano sila, pagpusilon daw, minaman sa lida pusilgo. Dahil sa gulo, inirekomenda ng Sinulog Foundation Incorporated na patawan ng ban ang mga sangkot. Itinanggi naman ng SK chairman ng Barangay Tisa na sangkot ang kanilang mga propsman sa rambulan. Napadaan lang daw sila sa pinangyarihan ng gulo. Ang pamunuan naman ng Barangay Labangon nagsorry sa nangyari pero sinisi nila ang mga taga-barangay Inayawan na pasimuno ng gulo. Mobile journalist Merimon Reyes, hatid ang mukha ng balita. Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon ng ilang na-disqualify at idiniklarang nuisance candidates ng COMELEC. Dahil dito, kailangang isama sa balota ang 5 pang pangalan ng mga naturang kandidato. Kasama sa kanila si former Congressman Egay Erice na siya ring nagpetisyon laban sa COMELEC. Susunod naman daw ang ahensya. Pero kailangan nilang baguhin ang templates at numero ng mga kandidato sa mga balota na sinimulan nang i-print noong January 6. Sa puntong ito, magkakausap natin si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali po, Cheryl. Sa lahat po ng ating taga-subaybay, good afternoon po. Noong pong January 6, attorney lang sinimulan yung pong pag-imprenta. So far, ay tama ho ba? Around 6 million na yung napiprint po na mga balota? At ano pong gagawin dito? May tuturing na ho ba itong invalid lahat? Tama po, more or less 6 million ballots po ito, local absentee voting, overseas ballots, balota po ng final testing and sealing, mock ballots, test ballots, pati na rin po yung balota ng national at local para po sa BARM, pati po sa Caraga, at yung balota po ng BARM para sa kanilang parliamentary election. So more or less 6 million po ito. Dahil nga po babaguhin natin lahat at magkakawing-kawing po yan. Yung balota po ay nagmumula sa election management system at kailangan mabasa ng ACM at nung resulta ay tanggapin ng CCS, lahat po ito ay babaguhin namin. At sa pagbabago po ito, hindi na natin magagamit ang balota. Sa ngayon po, ini-inventaryo na sila. Ililipat po namin sa Santa Rosa Warehouse pagtapos na pong inventaryo at sisirain namin po sa loob ng lalong madaling panahon para makasiguro ang ating kababayan na hindi po ito magagamit dahil official ballots po ito at binabasa po ito ng makina. Balikan ko po itong mga kandidato na kailangan ng isama. Total of 5 po yung kailangan na ibalik. Tama po kayo. Isa po para sa pagka-senador, isa po para pagka-member ng House of Representatives sa Ilocos, isa rin po para pagka-member ng House of Representatives dito po sa pagka-governor sa Zambales, pagka-konsehal sa San Juan. Ayan po, meron pong 4 na lokal at isang national candidate po. Kaya po lahat talaga ng balota ay apektado. In fact, pati nga po yung BARM parliamentary ballots. Kahit po walang national at local candidates dyan dahil lahat po ng balota natin ay serialized. Yan po ay requirement natin para sa audit ng Commission on Audit. Lahat po sila ay babaguhin po. Yes, we were gonna say na baka yung area lang kung saan. Though, kailangan nga po lahat kasi national, meron po tayong isang national possession. Pero doon po, ilan ho ba ang nakabinpin sa Korte Suprema? Lahat po ba'y na-desisyonan? Baka mamaya may susunod pa po.
Yan nga po yung pinapanalangin po namin. Alam po namin na meron pa pong ilan na nakabinbin po sa kataas-taasang hukuman at kami po ay nananalangin sana na wala nang kasunod po ito dahil kung gaya po ng nabanggit ko, anumang pagbabago sa balota ay sinisimula ng pagbabago sa database, pagbabago ng election management system, pagbabago ng ACM, pagbabago ng CCS. Nasa huling parte pa lang po kasi pag-iimprenta ng balota, nauna po ang pagbabago sa mga programa. Kasama na po sa overseas pati internet voting. Yung pa po ang huli talaga, no? Kaya nga po sana wala nang pagbabago dahil kung meron pa pong kasunod dito, wala pong ibang gagawin ng COMELEC kundi magsimulang muli sa zero at babaguhin po natin lahat. Hindi lang po yan. Kung matatandaan nyo po, yung lahat ng programa na banggit, EMS, HCM, CCS, OBCS, lahat po yan ay napacertify na po natin doon sa International Certification Entity. Hindi naman po namin i-risk na may pagdududa ang ating kababayan na gumalaw ang programa ay hindi pinacertify muli. So uulitin po ng COMELEC lahat ng certification na to bago pa man po kami makapag-imprenta ng balota. Opo. Yung 6 na milyon na balota, magkano po ang cost? Yung nasayang na pera? More or less, mga around 22 pesos per ballot, mahigit 100 milyong piso na po ito. Hindi pa po natin sinasama po yung gastos na ibinayad sa National Printing Office patungkol sa kuryente, pati na rin po yung mga overtime ng kanilang personnel. Pag isinama rin po natin yung mga supplies at ballot paper po na nasayang dito, more or less 150 million pesos po ito. Hindi pa po natin pinag-uusapan na kailangang i-reprint ang lahat ng 6 na milyon na balota na karagdagang po mahigit 100 milyong piso. Ganyang kalaki po talaga yung medyo nasayang po sa ating paghahanda. Nangyari na po ba ito sa mga nakalipas na eleksyon na kinailangan mag-reprint po tayo, itapon yung ilang mga balota because hindi po natin sinisisi ang Supreme Court, but wala po ba ring coordination or at least agreement, ano po? Kasi pera naman po yan ng taong bayan yung nasayang. Hindi naman, sana may ganoong consideration, both sides po, ang Korte Suprema at ang COMELEC, na madesisyonan ang mga petisyon at a certain date para tipid sa oras at pera ng taong bayan? Naunawaan po namin ang ating Korte Suprema, no? Wala po kasi makapagdidikta sa ating Supreme Court. Ganyang kalawak po ang kanilang kapangyarihan. Opo, no? Yung patungkol po sa pag-update sa Supreme Court, 2 beses at lagi pong ginagawa ng COMELEC. 2 beses pong sumulat si Chairman Garcia sa ating kagalang-galang na Chief Justice. Isa po noong Agosto, isa po noong Disyembre, na ina-update po natin sila sa mga timelines at estado po ng mga disposition ng kaso at activities natin. Lalong-lalo na po noong Disyembre, nagsabi na po tayo na sa January 6 ay magsisimula na po tayo mag-imprenta. Parte po talaga ito ng proseso at tinatanggap po natin ito, no? Kasi sa 2 bagay po. Una, talaga po ang mga kaso panghalalan ay mabilisan po ang pagkilos ng COMELEC dahil ang gusto po namin malinis ng ating balota by the time na mag-imprenta tayo. Meron din po tinatawag na COMELEC Rules of Procedure kasi po baka maaring sinasabi ng iba, bakit hindi na lang muna hinintay? Hindi po kasi pwede maghintay ang COMELEC dahil po meron po tayong strict timelines. Noon po nakaset na dapat sa unang working week ng January ay mag-imprenta na po kami. Hindi po ito naisipan lang ng COMELEC. Schedule po talaga ito. Ikalawa, may COMELEC Rules of Procedure po tayo. Pinapatupad na po ito mula pa noong 2010. Na pag sinasabi na ilabas ng desisyon ng COMELEC sa loob ng 5 araw kung hindi nakakuha ng TRO ang mula sa Supreme Court, ay tutuloy po namin ang implementasyon. Hindi po pwedeng hindi namin sundin ito. Kung po sa tanong na kung meron na bang nangyaring ganito, meron na rin po mga ilan na nangyari po na kandidato pagka-senador, pagkandidato vice president at 2 sa party list ako na natatandaan. Ngunit ang desisyon at order po, walang lumabas na TRO, yung mismong desisyon po ang lumabas, ngunit lampas na po sa kalagitnaan. Kaya po ang nangyari, hindi na po naidagdag at naibalik ng COMELEC ang mga pangalan na ito doon sa balota. Okay. Sabi niyo po ay may ilang pangalan pa, ilan pa pong kailangan desisyonan. Paano po kung biglang nagpiprint na naman tayo tapos may lumabas po na ganito na naman desisyon mula sa Korte Suprema?
kami po ay susunod po dyan at gagawan po talaga ng paraan. Bagamat kailangan po naming ulitin muli ang lahat po ng nabanggit kong paghahanda mula sa database, programa at iba pa. Yan po ang talagang katotohanan po pagdating sa automated elections. Ito po yung pagkakaiba eh. Kung manual elections lang po, Cheryl, madali po yan. Balota, walang pangalan. Opo, hihintayin lang namin. Either magdadagdag or magbabawas ka lang ng balota. Ngunit sa automated elections po kasi, hindi lang yung balota, hindi lang yung pangalan ng kandidato sa balota, kundi yung mismong programa, magkakatugma po yan. So ito po talaga ang sakripisyo at challenge pagkadating sa automated elections. Okay, since para po hindi na rin ulit masayang, may action po ba ang COMELEC or one more appeal na gagawin or susulat po sa Korte Suprema na sana po ay madesisyonan nyo na lahat by this particular date before we reprint again? Is that something that you're considering sa COMELEC? Maari pong hindi namin gawin yan dahil kahit kailan po hindi pwedeng impluwensyahan ng COMELEC ang ating kataas-taasang hukuman. Hindi po kami kikilos na makaka-pressure po sa kanila. Ang maari po namin gawin at pinag-utos na po ni Chairman Garcia ay i-inform po ang ating Supreme Court na kami po ay nag-comply na doon sa desisyon at kung ano man po ang serye ng aksyon na gagawin namin gaya po na na-describe ko. Ang ikalawa pong gagawin po namin ay tatalima po kami doon sa pag-uutos kasi may utos din po doon na kami ay mag-file ng comment po within 5 days po. So yan po yung mga susundin at gagawin ng COMELEC. Okay, after 5 days at saka pa lang po kayo action. Sabi nyo nga po, magsisimula ulit, back to zero. Gaano katagal, ilang araw po ang kakainin nito sa pagsisimula po muli na maiprint yung mga bagong balota? Dahil nga po sinamulan na po namin yung pagtalima kahapon pa lang, kagabi po halos hindi na umuwi yung aming IT group para baguhin yung sistema. Hopefully po by Saturday ay matapos namin ang mga programa ng EMS, ACM, OVCS, pati na rin po yung CCS. At gayon po, by January 18, ay mahiling na namin dun sa certifier, dun sa Pro-VNV ng Alabama, USA, kasilipin muli kung kailangan, i-testing at i-certify po muli. Pandang hopefully by Monday or Tuesday po ay mailabas na namin yung bagong generated na ballot paste templates. 1,667 na iba't ibang klaseng balota po yan, Ma'am Cheryl. Ano? At pagkatapos po nun, isi-serialize na namin yan. Kung wala ng problema, i-upload muli namin sa aming website ng ganun. Alam na ng ating mga kababayan yung mga pagbabago sa balota. Pagkatapos pa lang po ng mga proseso na yan, saka po kami makapag-imprenta. So hopefully po, by mid next week, ay makapag-imprenta na kami. Unahin na po namin yung mock election ballots. Nang sa gayon, yung na-postpone po na mock election dapat itong sa January 18 ay maisagawa na namin ng January 25. Siguro po ang tanong nyo, bakit kailangan gawin yung mock elections? Dahil requirement po yan ng Republic Act 9369, requirement po yan ng certification po dito sa ating batas. 73 million na balota po yung kailangan i-imprinta, no, Attorney Laudianco, para sa midterm elections. Gaano katagal yung pag-imprinta po nitong 73 million? Ngayong lalo na ngayon ay nagka-delay po tayo. Kakayanin ba? Tingin naman po namin ikakayanin namin. Dalawang bagay po ito. Bago po kasi mangyari itong bagay na ito nang galing sa Supreme Court, 24 hours na po ang operasyon ng NPO dun sa dalawang bagong makina ng Miro. Ngunit dahil nga po may setback at may delay tayo, gagamitin na po namin yung 4 na makina ng National Printing Office para po sila rin pong 4 na yan, 24 hours operation. Ngunit alam natin, kailangan po bumili kami ng karagdagang supply. Mag-hire po ng additional na tao na manduhan po yan ng NPO at babayaran po yan ng COMELEC. Mag-overtime po dahil 24 hours operation. So ito po yung mga dagdag at yung po siguro hindi gaano katagal. Ang tanong po siguro, kaya bang habulin ng COMELEC yung April 3 at April 4 deadline namin sa pag-imprenta ng balota? Hopefully po sa paggamit ng 4 na bagong makina ay magawa po namin na matapos yan until April 4. 100 million pesos down the drain para lang po dito sa nasayang na balota. Plus pa, doon nga po sa bayad sa mga ekstrang trabaho po ng ating mga tao. May sapat po ba? Pasok po ba yan doon sa budget na mayroon po ang COMELEC?
Diyan po kami nangangamba, Ma'am Cheryl, dahil sa ngayon po tinitignan namin ang anumang savings na meron ng COMELEC dahil yan naman po lagi ang pinagkukunan. Kung matatandaan po natin, ang savings po ay nagmumula lamang dun sa mga procurement na mababa po yung pagkakakuha ng ating mga bagay kaya merong natitipid. Pero sa tingin po namin ngayon pa lang ay hindi na sapat kaya baka po maaring dumating sa punto na kami po itatakbo sa Kongreso at Senado para humingi ng supplemental appropriations po. Attorney, dito po sa desisyon ng Korte Suprema, final na po ba na isasali na sa balota yung mga nauna ninyong disqualify? Kabilang nga po si dating Caloocan Representative Edgar Erice, o plano nyo pa itong iapila? Ito na ba, para bago kayo umaksyon, di ba? Opo, yung pag-aapila po ay nandyan na po. Kasama po yan sa proseso dahil nga po kami po ay pinatutugon ng Supreme Court. Pero kung kailangan na ba talaga silang ibalik sa balota, kailangan po. Dahil yan po ang mandato ng pagkaka-issue ng temporary restraining order. And by the way po, 5 po sila, no? Una po yung si Mustafa para sa pagka-senador, yung Savillano po para pagka-congressman sa First District ng Ilocos Sur, yung pong si Balintay para pagka-governor sa Zambales, si Erice po para pagka-congressman sa Second District ng Caloocan, at si Ritualo po pagka-konsehal sa San Juan. So sila 5 po ang ating ibabalik. Wala pong choice ang COMELEC, kailangan pong sundin kaagad-agad ang TRO. So ano po ang mangyayari? Siguro kasunod na tanong, paano kung ultimately i-resolve ng ating Supreme Court yung merits ng kaso at siguro napaboran ng COMELEC at na-disqualify talaga at na-cancel ang COC ng mga taong ito? Wala pong problema yan kasi basta ang importante po nasa balota. Anumang boto po na matatanggap nila ay maaring i-declare ng COMELEC na stray. At ito po hindi nabibilangin, hindi makaka-apekto kahit pa nga po dumating sa punto na sila'y makakuha ng pinakamaraming boto, hindi po sila maidedeklara bilang panalo. Ayun, sakali pong mag-final o mabaliktad yung decision na ma-disqualified tong mga to. Tama po kayo at i-resolve ng Supreme Court on the merits. Tandaan po natin, ang TRO po ay hindi pa resolution sa merito ng kaso. Di, dapat po pala, sinama na lang po natin lahat yung pangalan ng umapela. Para, sabi niyo po, hindi naman na lang pupilangin para hindi na naging problema yung reprinting. I don't know if I'm making a point hindi po. Kasi, hindi pwede yun. Hindi po pwede yun kasi po ayon sa COMELEC Rules of Procedure po, mula 2010 pa, hindi naman po pwedeng sarili naming Rules of Procedure na kinilala na rin ng Supreme Court ay kami po yung lalabag. At malinaw po doon, pagka na-dispose ng COMELEC ang desisyon. At ito po ay final na pagdating sa COMELEC. Meron silang 5 araw para kumuha mula sa Korte Suprema ng TRO. Kung wala sa loob ng 5 araw, magiging final at executory, kailangan pong i-implement na namin ang desisyon. Nakakabahala po kasi Attorney Laudianco, sabi niyo nga po, may mga ilang pa ang hinihintay tayong desisyon. I understand, di pa po incumbent Mayor Marcy Teodoro, may apila po ba yun? And may mga ilang pangalan pa po, di po ba? Insofar as Mayor Teodoro po ay pending pa naman po sa COMELEC yan kaya hindi po natanggal ang kanyang pangalan po. Opo. Okay. Alright. Sige po. Pero meron pa po, that's confirmed, na meron pa tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court. Hindi naman po sa may hinihintay na desisyon kundi meron pa pong mga pending po na kaso sa ating kataas-taasang hukuman. Opo. Alright. Okay, patuloy na lamang din po kaming magbabantay sa development nitong mga issue at mga lalabasan pa ng resulta mula po sa Korte Suprema. Well, good luck, Attorney. Sana kayanin po. Opo, kakayanin po yan dahil committed po ang COMELEC na i-deliver po ang maayos na halalan sa May 12, 2025. Maraming salamat po, Ma'am Sherry. Dapat kayanin. Maraming salamat, Attorney John Rex Laudianco ng COMELEC. Susunod, mga residente sa Northern Luzon, pinaghahanda sa malamig at maulang panahon. At Manila International Film Festival postponed dahil sa wildfire sa Los Angeles. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Ipinagdiriwang ngayon ng mga Dabawenyo ang ika-57 anibersaryo ng Shrine para sa Batang Jesus. Para sa Update Live na magbabalita, si Bril Montalvo. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan?
Cheryl, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga tao dito sa simbahan ng Santo Niño sa Davao City. Mula pa kaninang umaga ay present na ang mga deboto dito nga sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Matina para sa ika-57 na kapistahan nito ngayong araw. Kahit umuulan, hindi nagpatinag ang mga deboto na dumalo sa prosesyon para kay Senior Santo Niño. Karamihan sa mga deboto ay may dalang sariling imahen at gaya ng tradisyon ay isinasayaw ang mga ito. Hindi rin nawala ang mga banda. May isinagawa ring pahalig sa Senior Santo Niño na pinilahan din ng mga deboto. Nasa loob ng isang glass box ang Santo Niño at sa salamin lang pwedeng humalik o humimas. Bantay sarado naman ang nasa 200 security personnel ang paligid ng lugar. Nakapwesto din sa lugar ang mga medical personnel at nagpatupad ng one-way traffic scheme para sa kaayusan ng daloy ng trapiko. Cheryl, sa ngayon ay nagsimula na ding bumigat ang daloy ng trapiko dahil sa dami ng mga deboto. Kada isang oras naman isinasagawa ang misa dito na nagsimula kaninang alas 6 ng umaga at matatapos ito ngayong alas 4 ng hapon. Cheryl? Daghang salamat, Bril Montalvo. Sa Cebu, in-inspeksyon na kanina ang daraanan ng fluvial procession para sa Sinulog Festival. Nasa linya si John Aroa para sa detalye. John, anong update? Cheryl, nasa 329 na sasakyang pandagat ang lalahok sa fluvial procession sa darating na Sabado bilang bahagi ng pista ng Senior Santo Niño dito sa Cebu. Para masiguro ang kaligtasan ng mga deboto, nagsagawa ng inspeksyon ng Philippine Coast Guard kasama ang Philippine Navy at Maritime Police. Tumagal ng 1 oras at 45 minuto ang isinagawang inspeksyon sa kahabaan ng Mactan Channel na ruta ng fluvial parade. Tulad ng nakaraang mga fluvial procession mula sa Navforsan Camp, idadaan sa 3 tulay ng Cebu ang prosesyon. Mag-u-turn sa CCLX at idadaong ang imahe ng Santo Niño sa Pier 1 ng Cebu City. Alas 4 ng madaling araw ng Sabado, isasara ang buong Mactan Channel para bigyang daan ang pagdaos ng fluvial procession. At muli itong bubuksan ng alas 9 ng umaga. Inaasahan na libo-libong deboto ang sasali sa paglalayag. Handa na rin ang galyong sasakyan ng imahe ng Santo Niño. Ang pangalan ng barko ay ang MV Santo Niño de Cebu. Cheryl. Daghang salamat, John Aroa. Asahan na raw na mas lalamig pa ang temperatura sa Baguio City habang lumalakas ang amihan. Yun nga lang, kasabay rin yan ang mga pag-ulan na dulot naman ng epekto ng La Nina. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Sweater weather ang vibes ngayon sa lalawigan ng Benguet nang makapagtala ang pag-asa ng 13.8 degrees Celsius sa Baguio City nito lang linggo. At may ilalamig pa raw yan dahil sa lumakas na amihan. Itong amihan ay patuloy na nagdadala ng malamig na temperatura sa bansa, partikular dito sa Luzon. So asahan natin na sa mga susunod na araw o linggo, patuloy po makakaranas ng pagbaba ng temperatura, lalong-lalo na yung upland o mountainous areas. Kung inyong matatandaan, pumalo sa 9 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio noong January 2024. At ngayon, yan din daw mismo ang pwedeng maulit. Yun nga lang, sa Mindanao, ihanda naman ang kapote at payong. Malakas kasi ang ulan doon dahil sa easterlies na kaakibat ng La Nina. Ayon sa ulat ng Pag-asa, namataan ang makakapal na kumpol ng ulap sa Katimugang Mindanao at apektado niyan ang mga nasa lalawigan ng Davao Region, Cotabato at Sarangani. Sinuspende na tuloy ang pasok sa iba't ibang lalawigan sa bansa, kabilang ang ilang probinsya ng Mindanao, Albay at Cavinti sa Laguna. Easterlies naman ay nagdudulot po ito ngayon ng halos malalakas na pagulan sa Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region, maging sa Soxargen. Sa ating mga kababayan dito sa eastern section ng bansa, patuloy natin silang inaabisuhan na maging alerto sa mga posibilidad ng pagbaha, pagbuo ng lupa o landslide. Sa ngayon, nakikitang muling manunumbalik ang weather system na shear line dahil sa amihan at easterlies. Nabubuo kasi yan kapag sasalubungan ang malamig na hanging amihan at mainit na hangin dala ng easterlies. Sabi ng Pag-asa, simula bukas asahan na ang malalakas na buhos ng ulan dahil sa shear line sa mga lalawigan ng Cagayan, Apayao at Isabela. Kaya bukod sa makapal na jacket, huwag na rin kalilimutan ang payong. Mobile journalist Francis Orso po,
Hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Nag-alay ng dasal si Pope Francis sa mga biktima at nasunugan sa malawakang wildfire sa Los Angeles, California. Isa sa dasal niya, manumbalik na ang kapayapaan sa lugar. Kayo mga kapatid, paano nyo patatagin ang kalooban ng mga kapatid nating naapektuhan ng malawakang sunog sa Los Angeles? Tara, samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Mag-pray lang sila, huwag silang mataranta at magtiwala lang kay God, hindi sila pabayaan. At ingat sa mga kamag-anak ko dyan. Alam kong ligtas na kayo. Mag-pray lang, yan lang, lapit lang sa Panginoon. Para sa akin po kasi yung mga nangyayaring ganun sa atin, so number 1 po kasi is yung dasal para sa hindi lang para sa pansarili kundi para sa pangkalahatan. And yung sa mga yun nga po yung biktima ng sunog is habang buhay may pag-asa po sa makakabangon pa rin. Prayers na lang natin ang ating may bibigay na tulong sa kanila para naman po sana ma-upgrade naman nila kaagad ang kanilang mga buhay, lalong-lalo na sa kanilang mga bahay, mga nawalang kapatid man o anuman sa nabuhay na namatay. Ako inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Hola mga kapatid, postponed po ang second annual edition ng Hollywood-based Manila International Film Festival dahil ito sa nangyari pa rin mga wildfire sa Los Angeles, California. Mahalaga raw sa mga organizer ang kaligtasan ng mga participant na manggagaling pa po rito sa Pilipinas. Tutulungan din daw nila ng Manila International Film Festival sa mga relief efforts na nangyayari ngayon sa mga fire victim doon. Wala pa namang ibinibigay na bagong date para sa MIFF pero matutuloy daw talaga ito. Dapat kasi January 30 hanggang Feb 2 ang awards night at gala ng mga kalahok sa Metro Manila Film Festival na magpi-premiere night sana sa Hollywood. Samantala po, chillax lang po si Bossing Vic Soto sa kabila ng mga kontrobersiya. Back-to-back nga ang pinagkakaabalahan niya ngayon. Narito po ang report. Walang bahid ng stress nang humarap sa media ang TV host na si Vic Soto. Present ang veteran actor para sa isang major endorsement. Positibo siya sa pagharap sa press matapos mag-file ng cyber libel complaints laban kay Daryl Yap last week. As I have a clean conscience, malinis ang pakiramdam ko. Wala naman dapat ka-worry. So, may stress ka lang pag iniisip mo So, relax lang. I'm good. I'm relaxed. Just going with the flow. But basta ako naman I trust in God. May gag order na inilabas na ang korte na bawal pag-usapan sa publiko ang kaso. Kaya wala ring pahayag sa social media ang direktor na si Daryl Yap. Imbis na pansinin ng nega, focus na lang si Vic Soto sa 46th anniversary ng Eat Bulaga na mapapanood sa TV5 network. Tinututukan na rin ang magiging kasunod na storya ng pumatok na The Kingdom. Bilang institusyon na sa industriya si Vic, ang payo niya para magtagal sa showbiz. Stay humble. Humility is the best policy. Usap-usapan naman ng dating PBA player na si John Amores na nagbenta ng 2 items kay Boss Toyo. Kasama po rito ang jersey na suot niya nang magwala sa NCAA match back in 2022. Ito pa, binenta rin ng basketball player ang sulat ni Vice President Sara Duterte na naglalaman ng words of encouragement. 200,000 piso ang presyo ni Amores sa kanyang jersey at sulat. Pero binili lang ito ni Boss Toyo sa halagang 67,000 pesos, 67,500 pesos. So, natawaran niya ng todo. Gagamitin daw ng dating PBA player ang pera para sa negosyo habang wala pa siyang nakikitang trabaho. Binawi ng Games and Amusement Board ang professional license si Amores matapos masangkot sa pamamaril po last year.
1 month from now, Valentine's Day na po. Siyempre, una na nga sa pila mga concert na handog ng OPM artists. Pero siyempre, bukod po rito ha, may mga dagdag pang ibang mga OPM artists. Pero ito muna sila, ang first batch na pwede natin mga panoorin. Narito po ang report. Talagang walang kupas! Yan sila concert king and queen Martin Rivera at Pops Fernandez sa pabuena sa darating na Love Month. Hindi man sila together, nakwento nilang sikreto kung paano maging the greatest mag-ex. Alam nyo naman kasi yung pinagdaanan namin. Privacy ngayon. Oo. So ngayon, parang we don't make fun of it, but now we can talk about it in a lighter way. Mas gusto din namin siguro yung audience namin, kung sino man yung napagdaanan or pinagdadaanan yung mga pinagdaanan namin, gusto namin malaman nila na it's okay. You know, if it happens and malay nyo, pwede rin kayong maging ganito. Mapapanood sila sa Mall of Asia Arena sa February 7. Sa ating puwersa naman ang ASAP Sessionistas na sina Joy Volante, Duncan Ramos, Ay Sigera, City, Kian Cipriano, Juris at Princess Velasco sa February 8 sa kanilang concert na Love Sessionistas. Pero teka, asan si Nina? May chikang nag-iiwasan pa raw sila na dating special someone na si Joy. How true? Right now kasi, yung availability, medyo ang medyo naging clincher kasi dito, medyo hindi ganun katagal yung naging planning stage nito eh. Nagkakwentuhan, nagkabiglaan, tapos sabi, concert tayo. So medyo talagang yung availability of the others. Lusot naman pala! Si Nina naman may solo concert the day before the Love Matters sa New Frontier Theater. Habang Love Sessionistas naman the day after sa The Theater at Soler. Abangan nyo naman yung interview natin kay Regine Velasquez. Bukas ibibigay ko yan. May show din po siya for Valentine's. But grabe, di ba? Dami nang pwedeng panoorin, Miss Cheryl. Bayan? Ang dami nating pwedeng pagpilian. Kaya Correct. dapat magsimula ng mag-ipon. Correct! Yan ang latest sa showbiz. Back to you, Miss Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitaang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.